Magandang araw, Tito Makoy. Magtatago ako sa pangalang Eugene. 14 anyos ako noon nung unang maging ninong sa binyag. Malayong kamag-anak ko sina Kuya Sixto at Ate Tessa. Nang binyagan ang kanilang panganay na si Ambit, kinuha akong isa sa mga ninong. Alam niyo po, ganito pala ang pakiramdam ng maging ninong. Masayang masaya sa pakiramdam. Bagamat nakakailang na magtawagan kami ni Kuya Sixto ng pare. Gaya ng mga karaniwang ninong, tuwing Pasko may regalo sa mga inaanak. Ganoon din ako kay Ambit noong bata pa ang inaanak ko. Nang magtapos ako ng high school, napadpad na ako dito sa Manila. Dito na kasi ako nag-aral ng college. Tuwing bakasyon na lang akong umuwi doon sa amin. Hanggang sa nakita ko na lang, binata na pala Tito Makoy ang inaanak ko. Ito'y dahil nga sa bibihira akong umuwi sa amin. Pagkatapos ko kasing graduate ng college, tinuloy ko nang dito sa Manila. Dito na ako nagtrabaho at dito na rin naninirahan. Hanggang sa magpipista pala sa barangay namin, kaya umuwi ako nagbakasyon. Kay bilis talaga ng panahon. Alam niyo po, nagulat na lang ako nang makaharap ko na ang inaanak ko. Binatang binata na. Tapos na rin pala ito ng pag-aaral. Gwapo ang inaanak ko. Mana sa akin, Tito Makoy. Ambit, ilan na bang umiyak, ilan na bang nanampal sa'yo dahil sa nahuli kang nambababae? Iyan, Tito Makoy, ang biro kong tanong kay Ambit. Ninong wala nga. Torpe itong inaanak mo. Torpe, maniwala ako sa'yo. Nasa lahi nyo yan. Tanungin mo pa si papa mo. Oh, bakit ba nasama ko dyan sa usapan nyo? Anong kinalaman ko dyan sa pinag-uusapan nyong dalawa? Iyan, Tito Makoy, ang palitan naming magninong at ang pagpoprotesta din na biro ni Kuya Sixto. Noong magtapos ng college si Ambit, wala akong regalo kaya sa paghaharap naming ito, inabutan ko na lang siya ng 1,000. Alam mo na, Tito Makoy, korepot ako. Sa aking pagbabakasyon na iyon dahil nga pista sa aming barangay, naging maganda ang aming kwentuhan ng pinsan kong si Kuya Sixto noong gabi ng kapistahan. Wala nang mga bisitang dumarating at hindi rin kami pumunta sa sayawan. Kaya kaming dalawa na lang ni Kuya Sixto ang magkaharap, paunti-unti at dahan-dahang umiinom. Pagbalik ko, Tito Makoy, dito sa Manila, tumawag sa akin si Kuya Sixto. Nagtatanong kung pwede raw bang pansamantalang dito muna sa bahay ko tumuloy ang inaanak kong si Ambit. Plano kasi nitong lumawas din ng Manila para dito makipagsapalaran, maghanap ng trabaho. Kuya Sixto naman, siyempre oo. Ano ba, bakit kinakailangan pang tanungin mo ako kung pwede? Pwedeng pwede, pasaway ka naman. Kailan pala ang plano niyang lumuwas dito sa Manila para salubungin ko sa terminal? Iyan, Tito Makoy, ang naging sagot ko sa pagtatanong sa akin ni Kuya Sixto. Naku, baka sa susunod na linggo na. Maraming salamat talaga. Alam mo, tatawagan kita kung matutuloy siya sa susunod na linggo para alam mo kung kailan darating ang inaanak mo. Iyan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Kuya Sixto sa aming pag-uusap sa cellphone. Noong linggo ngang inaasahan ko ang pagdating ni Ambit dito sa Manila, inaabangan ko talaga ang tawag ni Kuya Sixto pero wala akong natatanggap na tawag mula sa kanya. Dahil dito, Tito Makoy, ako na ang tumawag kay Kuya Sixto. Nalaman ko na meron palang kaibigan si Ambit na kasabay niyang lumuwas dito sa Manila. At doon na siya sa kanyang kaibigan nakituloy. Ah, ganun ba, Kuya? O sige, basta sabihin mo kay Ambit na kung anong problema, tawagan ako o kaya puntahan ako dito sa bahay. Yan na lang, Tito Makoy, ang naging tugon ko kay Kuya Sixto nang sabihin niyang sa kaibigan pala tumuloy si Ambit. Makalipas ang 2 linggo, tumawag sa akin ang inaanak ko. Gusto niya raw pumunta sa bahay. Kaya naman napag-usapan naming dalawa na magkita na lang kami
sa may Robinsons malapit sa may DFA field office. Sinundo ko siya roon, Tito Makoy, tapos nagtaksi kami pauwi sa bahay ko. Hanggang ngayon pala hindi pa nakakahanap ng trabaho itong si Ambit. Alam ko na, Tito Makoy, ang problema, wala na sigurong budget ang inaanak ko, kaya ako na mismo ang kusang nag-abot sa kanya ng kaunting ayuda. Ito'y para patuloy siyang maghanap ng trabaho, meron siyang gagastusing pamasahe at meron ding pambili ng supply ng pagkain na kinakailangan niya. Kasi naman nakakahiya kung sino man ang kaibigan niyang tinutuluyan niya. Sa kaunting halagang iniabot ko kay Ambit, tuwang-tuwa naman ito. Ninong, nakakahiya talaga, pero hayaan mo po. Babawi kaagad ako sa iyo pag nakahanap ako ng trabaho. Nako, sige lang, pagbutihin mo lang at makakahanap ka rin ng trabaho. Basta Ambit, nandito lang ako, kung anong problema, tawagan mo ako. Iyan, Tito Makoy, ang wika ko sa aking inaanak. Mula noong araw na iyon, umipas ang mahigit 2 buwan, wala akong naririnig mula kay Ambit. Marahil nakahanap na ito ng trabaho, nakapasok na at wala na ring problemang pinansyal na hinaharap. Kasi nga, Tito Makoy, gaya ng sinabi ko sa kanya noon, kung anumang problema, tumawag lang sa akin. Isang hapon, bigla na lang akong nakatanggap ng tawag mula kay Ambit. Pupunta raw sa bahay ko. Kaya naman, Tito Makoy, nagmamadali ako sa aking pag-uwi para mauna ako sa kanyang dumating sa bahay. Ninong, inom po tayo. Alam nyo, kasasahod ko lang ngayon. Magdiwang po tayo, Ninong. Yan ang wika sa akin ni Ambit. Ay nako, magandang balita kung ganoon, pero itabi mo na lang kaya yan. Dapat yung sahod mo meron kang naitatabi liban sa ipinapadala mong tulong sa iyong mga magulang. Kaya itago mo na lang yan. Ako na lang kaya, Ambit, ang mag-treat sa iyo sa McDonald's. Total, malapit lang naman dito sa bahay. Iyan, Tito Makoy, ang wika ko sa kanya. Hindi nung, sagot ko ngayon. Saka kumain na ako, pero tara, punta tayo ng McDonald's, kain tayo. Yan ang pagyayaya niya sa akin. Ako, Tito Makoy, hindi na sumang-ayon sa kanyang pagyayaya na kakain kami ng McDonald's kasi kumain na rin pala siya. Sa kanyang pamimilit sa akin, pinagbigyan ko na lang siyang uminom kaming dalawa. Nakapasok pala si Ambit bilang isa sa mga logistic control staffs ng isang higanting supermarket sa bansa. Tinanong ko siya kung kumusta ang kanyang trabaho. Ayon sa kanya, mabuti raw, magaan din at nakaka-sideline pa siya. Naku, Ambit, yung sideline na yan, baka hindi yan pinapayagan ng inyong tanggapan. Baka madali ka dyan. Pinapaalalahanan lang kita, alam mo na, kinakailangan nating mag-ingat, kinakailangan mong mag-ingat diyan sa pinagtatrabahuan mo. Alam ko na bawal pati ang tipping diyan sa inyong tanggapan. Iyan, Tito Makoy, ang paalala ko sa aking inaanak. Naku, wag po kayong mag-alala. Yung sideline ko, wala iyan sa trabaho ko. Iba ang sideline ko. Nung ang sideline ko po ay sa real estate. Alam niyo po, umattend ako ng briefing ng isang real estate na nag-display doon sa mall namin. Kaya yan ngayon ang aking nirarakit pagkatapos ng aking trabaho. Iyan, Tito Makoy, ang palitan naming magninong tungkol sa kanyang pinagkikwento sa akin sa trabaho niya at sa kanyang sideline. Hindi na ako gaano pang nag-usisa kasi baka naman ma-offend ang aking inaanak kung patuloy akong mag-uusisa tungkol sa kanyang sideline. Tuwing day off niya, dito siya sa bahay umi-istambay. Masaya naman ako, Tito Makoy, kasi kahit papaano nababantayan ko ang aking inaanak. Pero palagi itong nagyayaya sa akin na uminom kami kahit na paunti-unti lang. Habang nagkikwentuhan kami, nahahalata kong maya't maya may nagpapadala sa kanya ng message sa cellphone.
Messenger siguro, text o WhatsApp. Basta Tito Makoy, maya't maya, nagre-reply siya ng message at nakangiti pa ito, tinitingnan ko. Mga suki ko Ninong, nagpapadala ng mga message. Pupunta ako sa kanila bukas para ipaliwanag ko ang pagkuha ng bahay at lupa dito sa real estate na aking sinasideline. Yan Tito Makoy ang wika niya sa akin kahit na hindi naman ako nagtatanong. Makalipas nga ang ilang buwan, nakikita kong mukha talagang maganda ang trabaho ng aking inaanak at ang kanyang kinikita sa sideline. Kasi nakakabili na siya ng mga mamahaling sapatos, mga signature brand na damit at meron ng magandang cellphone na ginagamit. Tapos palagi niyang sinasagot ang inumin na aming iniinom. Ang ginagawa ko na lang ay ang pagluluto ng hapunan, sagot ko iyon ang aming hapunan dito sa bahay. Nakahiwalay pa rin ang tirahan sa akin si Ambit pero pag nasa bahay siya, pinapabayaan ko lang kung ano ang gusto niyang gawin. Kung gusto niyang magluto, nagluluto siya. Basta Tito Makoy para rin lang na dito siya nakatira sa bahay. Binigyan ko rin kasi siya ng duplicate ng susi dito sa aking bahay na tinitirahan. Kaya naman kahit na anong oras, kahit na wala ako, nakakapasok siya. Sa aming palagi-laging ginagawang pag-iinuman habang nagkikwentuhan, ganoon pa rin maya't maya may nire-replyan siyang message sa kanyang cellphone. Isang gabi Tito Makoy pagkatapos niyang mag-reply, inilapag niya ang kanyang cellphone sa mesa pagkatapos pumasok ito sa CR. Alam niyo po, curious ako. Kaya pagpasok na pakapasok niya sa CR, tiningnan ko ang kanyang cellphone. Hindi pa naman kasi naka-screen off ito. Nakita ko Tito Makoy, lalaki ang pangalan ng nagpadala sa kanya ng message. Tapos ang mensaheng nakasulat, Miyerkules alas 8 ng gabi sa may harap, malapit sa globe ng Mall of Asia. Doon kita dadaanan. Yan ang mensahe Tito Makoy ng kausap nitong inaanak ko. Ay tama yan, para makarating kaagad tayo. Meron akong oras para maligo muna. Ito naman ang reply ng inaanak ko. Nako, gusto ko yan. Mabango, bagong ligo. Yan talaga alam mo naman. Gustong gusto ko yan. Ito muli Tito Makoy ang sagot na mensahe ng kausap ng inaanak ko. Nagulat ako Tito Makoy sa aking nabasa. Di ko na in-scroll pa ang screen para pagbalik ng inaanak ko, naka-off na ito, hindi halata na nagbasa ako ng message. Lumipas muli ang ilang araw at ilang gabi, pumunta na naman sa aking tirahan si Ambit. Palibasa Tito Makoy ang relasyon naming dalawa para lang kaming magkaibigan. Nagtanong sa akin si Ambit, Nong, bakit po pala hindi ka pa nag-aasawa wala ka na sa kalendaryo? Sorry Nong sa tanong ko. Yan ang wika sa akin at pagtatanong ni Ambit. Bakit? Kailangan bang pag 30 ka na, kinakailangan ba mag-asawa na? Yan naman Tito Makoy ang simpleng sagot ko sa kanya. Sa aming masayang pagkikwentuhan, alam niyo po hindi na talaga ako nakatiis. Tinanong ko ng seryoso itong si Ambit. Ambit, magtapat ka nga talaga sa akin. Ito'y atin-atin lang, hindi ako magagalit sa iyo. Real estate ba talaga ang sideline na ginagawa mo? Kasi sa tingin ko hindi. Tapatin mo nga ako Ambit. Iyan Tito Makoy ang mahinahon pero seryosong tanong ko sa inaanak ko. Ninong, sa totoo lang po, wag po kayong magagalit. Hindi po real estate ang sideline ko. Pero Ninong, wag kang mag-alala, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nanloloko at hindi ilegal ang aking ginagawang sideline. Ito Tito Makoy ang sagot sa akin ni Ambit. Alam ko namang hindi ka gagawa ng illegal. Alam ko rin na hindi ka gagawa ng
labag sa batas. Pero, tapatin mo nga ako, ano ba talaga ang sideline mo? Yan Tito Makoy ang bagamat alam ko na, pero gusto kong sa bibig niya mismo manggaling ang sasabihin niya. Alam niyo Ninong, ang totoo niyan, nakakahiyaman pero sasabihin ko sa inyo, nagpa-private service ako. Dito ako kumikita ng extra income. Yan ang pagtatapat sa akin ni Ambit. Ano? Bakit ginagawa mo yan, inaanak? Bakit ginagawa mo yan? Yan ang tanong ko sa kanya, Tito Makoy. Ninong, alam mo naman, kinakailangan kong makapagpadala sa mga magulang ko para makatulong sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Alam niyo po kung sahod ko lang ang aasahan ko, kulang pa nga sa pang-araw-araw na pangangailangan ko. Yan Tito Makoy ang kanyang pangangatwiran sa akin. Naku Ambit, hindi yan sapat na dahilan para pasukin mo ang ganyang kalakaran. Ano ka ba? Yan ang tanong ko na medyo naninirmon ng kaunti. Ninong, sabi niyo po hindi kayo magagalit, bakit tumataas na ngayon ang boses niyo? Yan ang sagot sa akin ni Ambit. Siyempre Ambit, hindi ako pwedeng matuwa dyan sa diskarte mo na iyan. Alam ko maganda ang dahilan kung bakit mo yan ginagawa pero tumigil ka dyan. Tumigil ka dyan, makinig ka sa akin. Yan Tito Makoy ang wika ko sa inaanak ko. Tiningnan ko Tito Makoy ang aking inaanak pagkatapos kong magsalita. Wari ko'y napahiya sa akin. Kaya naman bigla akong bumawi sa kanya. Ambit, alam mo kung bakit nagagalit ako dyan sa ginagawa mo? Kasi ipagtatapat ko sa iyo. Ayokong matulad ka sa akin. Ayoko. Yan Tito Makoy ang masinsinang pagtatapat ko rin sa aking inaanak. Nagulat si Ambit sa narinig niya mula sa akin. Totoo yan Ambit. Ginawa ko rin yung ginagawa mo ngayon noong nag-aaral pa lang ako sa college. Alam mo na madalas kinakapos ako noon, nawawalan ng pera, nawawalan ng budget kaya natukso akong gayahin ang isa kong kaibigan na ganyan din ang racket. Alam mo ba Ambit, nagkaroon ako ng HIV. Buti na nga lang at nalaman ko kaagad, nagamot at ngayon negative na lahat sa akin. Pero ayokong danasin mo rin ang dinanas ko noon. Gusto mo bang matulad ka pa sa akin? Gusto mo ba? Alam mo Ambit, iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ako nag-aasawa. Kasi natatakot ako na baka mahawa ko lang ang aking magiging asawa. Magkaanak kami habang nasa sinapupunan pa ang sanggol, infected na ng HIV. Gusto mo ba ng ganoong buhay? Gusto mo ba yan? Alam mo Ambit, walang nakakaalam ni isa man yan sa amin. Sa pamilya natin, ikaw pa lang ang nakakaalam ngayon. Kaya pakiusap ko, wag ka nang sumunod sa yapak ko. Ayokong danasin mo ang dinanas ko. Ito Tito Makoy ang masinsinang pagpapayo ko sa kanya. Ninong, totoo ba yung sinasabi mo? So, pati pala yung mga regalo mo sa akin noon, galing din sa kinita mo? E di Ninong, ibig sabihin yan, quits tayo. Kasi nakinabang din ako sa kinita mo noon. Kaya Ninong, hayaan mo na lang ako. Yan Tito Makoy ang may halong berong sagot sa akin at tanong ng aking inaanak na si Ambit. Alberto, tumigil ka dyan at makinig ka sa akin. Makinig ka. Wag na wag mong gayahin yung ginawa ko noon, kaya tumigil ka dyan. Tumigil ka. Yan Tito Makoy ang seryoso na talagang pakiusap ko at pagpapayo sa aking inaanak. Ninong, pwede po bang atin-atin na lang itong sinasabi ko sa iyo? Ayoko pong malaman ito sa bahay, ayokong malaman ni Mama at ni Papa. Please Ninong, atin na lang to. Yan ang pakiusap sa akin ni Ambit. Tarantado ka naman. Bakit? Anong akala mo sa akin ipagkakalat ko ito?
Hindi mo ba naisip na kinakailangan ring protektahan kita? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, tumigil ka dyan. Hanggat maaari tumigil ka hanggat hindi pa huli. Sa tapatan naming iyon, pareho kami napainom ng marami. Siguro Tito Makoy dala ng paglabas namin ng sama ng loob, kalungkutan o kaya awa namin sa aming mga sarili. Hindi ko alam basta talagang nagpakalasing kaming pareho ni Ambit. Lalo na ako Tito Makoy kasi nalulungkot ako dito sa aking inaanak. Dinaranas niya ang aking dinaanan noon. Yung pagnanais na makatulong sa mga magulang, kanya ring ginagawa. Ang discarding ginawa ko noon. Kaya talagang napalakas ang inom ko. Alam niyo po sa kalasingan ko, nakatulog na pala ako sa upuan. Natatandaan kong ginigising ako ni Ambit para palipatin sa aking tulugan sa loob ng aking silid. Alam ko ang nangyayari pero tinatamad akong tumayo dahil nga sa kalasingan. Kaya naman inakay ako ni Ambit at inalalayan papasok sa aking silid at inihiga niya ako. Humiga din sa aking tabi itong si Ambit para matulog. Ilang sandali Tito Makoy, yumakap sa akin si Ambit. Pinabayaan ko lang siya kasi ang nasa isip ko baka naghahanap ito ng kalinga dahil nga sa napag-usapan namin kanina. Pero habang tumatagal, napapansin kong humihigpit ang kanyang pagkakayakap sa akin. Hanggang sa humalik siya sa labi ko. Ambit, alam mo bang ninong mo ang sinusuyo mo? Yan ang tanong ko sa kanya. Oo ninong, alam ko. Mahal mo ako hindi ba ninong? Ninong, nananabik ang inaanak mo, sige na. Ito ang pakiusap sa akin ng aking inaanak, Tito Makoy. Ano ka ba? Ambit, bakit di ako makatanggi? Bakit hindi ko magawang sawayin kita? Ito na rin Tito Makoy ang naging tugon ko kasi natangay nga ako sa panunuyo sa akin ng aking inaanak. At sa sinabi kong iyon, hindi na talaga nag-alangan pa si Ambit na ituloy ang kanyang panunuyo sa akin. Kitang-kita ko ngayon Tito Makoy, marunong na marunong itong inaanak ko. Dala nga ng kanyang mga ginagawa sa kanyang mga nagiging pribadong kliyente. Alam niyo po, naanod na rin ako ng aking pananabik. Isang matamis at mainit na pangyayari ang nagaganap sa aming magninong ngayong gabi. Nagawa niyang labis akong manabik sa bawat kilos hanggang sa pareho kami Tito Makoy natapos. Ang pribadong bagay na naganap sa aming magninong naulit na naulit. Tuwing dito siya sa bahay natutulog, palaging siya ang gumagawa ng unang hakbang. Marahil nga dahil sa kanyang edad na 24 anyos noon, nasa kainitan ito. Ako naman pag nasa kalagitnaan ng aming pagtulog kung nagigising ako at nakakaramdam ng pananabik, ako rin ang gumagawa ng unang hakbang. Si Ambit naman nagpapaubaya sa akin at sinasabayan ako. Hanggang Tito Makoy sa nakasanayan na namin ang aming ginagawang pag-uulayaw. Maging ako, hindi na rin ako sanay na matulog na mag-isa. Kaya naman napapadalas na ang pagtulog dito sa bahay ni Ambit. Isang araw Tito Makoy, pag uwi ko ng bahay, inabutan ko, naroon na si Ambit. Seryoso ang pagmumukha nito at malungkot. Kaya naman tinanong ko siya kung ano ang problema. Ayon sa kanya, nagpa-test daw siya kanina at ang resulta ng test, infected na rin siya ng HIV. Pero nasa early stage pa lang naman. Ano? Ambit, yan ang sinasabi ko sa'yo noon. Paano yan? Gumaya ka pa sa akin. Alam mo naman baga ito ang ayaw na ayaw kong mangyari sa iyo. Bakit hindi ka nakikinig sa akin?
Yan ang paninisi ko sa kanya, Tito Makoy. Dahil sa nakita niyang labis akong nababahala sa kanyang sinabi sa akin ang pagiging positive niya sa HIV, biglang bumawi sa akin itong si Ambit. Hayaan mo na yan, Nong. Siguro naman hindi pa katapusan ng aking mundo. Saka kung sakaling katapusan ko na bukas, marapat lang, Ninong, na maging masaya ako ngayon. Maging masaya ako kasama ko ang aking minamahal na Ninong. Kasama kita, Ninong. Iyan, Tito Makoy, ang merong lakas loob na wika sa akin ni Ambit. Ngayon, Tito Makoy, nagpapatuloy si Ambit sa kanyang medikasyon at maganda rin ang resulta. Yung pinakahuling test sa kanya, negative na siya. Alam niyo po, ang ganitong sitwasyon lalo pang nagpapatibay sa aming relasyon. Nananatili kaming dalawa. Sa palagay ko parang pinagbubuklod kami ng bunga ng aming mga pinaggagawa. Yung pinaggagawa ko noon at ang ginagawa rin ngayon ng aking inaanak. Ang problema ay sa kapabayaan din namin. Pero Tito Makoy, patuloy kaming sumusunod sa mga dapat sundin para labanan ang sakit. Ako hanggang ngayon hindi na rin bumabalik ang pagiging positive ko kasi talagang sinusunod ko ang mga alituntunin, ang mga dapat gawin. Gayon din si Ambit. Palagi kong pinapaalalahanan na dapat hindi siya papaltos sa medikasyon. At dahil nga sa pareho ang aming karanasan, naninindigan kaming matatag sa aming relasyon, pinapanindigan na namin ang aming pag-iibigan. Ang pag-iibigan namin ito, Tito Makoy, lihim ito sa aming mga pamilya. Sa pamilya ni Ambit, kina Kuya Sixto, at sa pamilya ko rin, Tito Makoy. Hindi alam ng magulang ko at mga kapatid ang aking naging kaso noong nag-aaral pa lang ako ng college. Ang pagpapatuloy ng aming mainit na relasyon ng aking inaanak, nananatiling matatag kasi itong si Ambit, sa tingin ko, Tito Makoy, totohanang pag-ibig ang kanyang ibinibigay sa akin. Kasi kahit anong gawin kong pagpapayo sa inaanak ko, pati na rin ang sinasabi ko sa kanya na tumigil na kaming dalawa, pero ayaw niya. Ako naman, tuwing nandito siya sa bahay, ewan ko ba, Tito Makoy, bakit hindi ko rin matiis na hindi pagbigyan ang aking inaanak. Kaya sa likod ng relasyon namin bilang magninong, merong matamis na kaugnayang namamagitan sa aming dalawa. Alam mo, Tito Makoy, sa pag-uusap naming dalawa, minsan pareho namin sinasabi, nasa edad na kami, wala kaming dapat na ikabahala. Ako nga lang, kahit papaano nag-aalangan ako kasi anak siya ng pinsan ko, inaanak ko siya. Subalit itong si Ambit ang sabi sa akin, wala raw inaanak, walang ninong sa aming relasyon. Nagmamahalan kami. Medyo, Tito Makoy, taon na rin ang binilang namin sa aming relasyon. Alam nyo po, 46 na ako ngayon at si Ambit naman 31 na. Sa ngayon, ang inaanak ko, ibang kumpanya na ang kanyang pinagtatrabahuan. Hindi na siya doon sa una niyang pinagtrabahuan. At dahil nga gusto kong matigil si Ambit sa kanyang ginagawa ngayon, kasabay ng aming pag-iingat na hindi na bumalik ang sakit. Bagamat si Ambit patuloy pa rin na umuupa ng ibang tirahan, pero gabi-gabi dito siya sa bahay natutulog. Kagaya, Tito Makoy, ng ilang mga nagpadala sa iyo ng liham, ang relasyon ay naikukubli nila sa pagkakaroon ng kanya-kanyang tirahan. Pero sa gabi, iisa ang tinutulugan. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana mapili nyo po. Lubos na nagpapasalamat at gumagalang, Eugene. Maraming salamat, Eugene, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, dito sa mga ina-upload ko, yung mga kwentong kagaya mo, marami ang nagko-comment na mabubuhay ka ng normal kahit na tested ka na ng HIV, yung positive ka na sa HIV virus, mabubuhay ka pa rin ng normal basta sundin mo ang tamang medikasyon. Huwag kang papaltos sa proseso ng
medicasyong ginagawa. Kaya yun nga ang resulta sa'yo, hindi na bumalik hanggang ngayon, negative ka pa rin. Sana tuloy-tuloy nang maging negative para mabuhay kayo ng normal ng iyong inaanak. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.